Kukwento ko sa inyo ang isang Korean drama at action movie na pinamagatang Unstoppable. Ang pelikula ay nagsimula sa isang lalaki na may pangalang Dong Chul at kanyang kaibigan na si Chun Sik. Nagtatrabaho sila bilang taga-deliver ng isda sa mga negosyante sa palengke. Nagkaroon ng kaguluhan dahil ang isa sa mga negosyante ay hindi pa nagbabayad ng renta kay Boss Kang. Tinulak niya ang lalaki sa sahig at nagbantang papaalisin sa pwesto kung hindi siya magabayad. At isa pa, si Kang ay amo din ni Dong Chul. Nang oras na yon, nakatanggap si Dong Chul ng tawag mula kay Mr. Park at nagkwento tungkol sa bagong negosyo na pwede niyang pasukin. Si Mr. Park at kanyang kasosyo ay balak na mag-alok ng King Crab Investment at sinabing ito ay patok na negosyo sa kasalukuyan. Sinaway siya ni Chun Sik dahil lagi siyang naloloko pagdating sa mga investment. Ngunit pagkatapos na makita ang magagandang kalakal, tinanggap na ni Dong Chul ang inaalok na negosyo. Sa kabilang banda, tayo ay pinakilala sa kanyang asawa na si Jisoo. Nagtatrabaho siya sa isang nursing home at ume-extra sa isang restaurant para matulungan si Dong Chul na makabayad sa kanyang mga utang. Habang pauwi na sila sa bahay, sinabi ni Dong Chul kay Jisoo ang tungkol sa planong pagpasok sa King Crab Investment. Subalit nagalit si Jisoo dahil lagi siyang tumatanggap ng investment na sa huli ay isa lang pandaraya. Ito din ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa dalawang employer at dahil baon na din sila sa utang. Sa kabilang banda, pinakita ang isang lalaki na pinapahirapan ng isang grupo na pinapangunahan ni Kitay. Si Kitay ay isang loan shark at merong illegal na negosyo kung saan kumikidnap siya ng mga babae at binibenta ito sa mga mayayamang parokyano. Dahil ang lalaki ay hindi makabayad ng utang, plano siyang patayin ni Kitay para kunin ang pera sa kanyang death insurance. Sa oras ding yon, umuwi galing sa trabaho ang kanyang anak na babae. Agad na naakit si Kitay sa ganda ng dalaga, kaya nagpasya siyang kunin ito bilang bayad sa malaking utang ng ama. Habang sila'y nasa biyahe na, aksidenteng nabunggo ng driver ni Kitay ang sasakyan ni Dong Chul. Bumaba si Dong Chul para suriin ang pinsala sa kanyang sasakyan at inutusan ng driver na bumaba para i-report ang aksidente sa mga pulis. Ngunit ayaw lumabas ng driver ni Kitay at naghagis lang ng pera sa bintana para makipag-ayos. Hindi ito nagustuhan ni Jisoo at agad na pinagsabihan ang driver. Subalit naakit si Kitay sa ganda ni Jisoo at nagplano ng masama sa kanya. Lumabas si Kitay at pinagsabihan ng kanyang driver dahil sa hindi niya paghingi ng tawad. Nangako siyang ipapaayos ang sasakyan ni Dong Chul at nagbadaling umalis sa lugar. Sa sumunod na araw, pumunta si Dong Chul kay Kang para kunin ang kanyang sahod. Subalit kalahati lang ang binigay sa kanya ni Kang at sinabing wala pa siyang pera kahit sobrang dami ng kinikita niya sa palengke. Nagreklamo si Chun Sik dahil ang perang ginamit nila sa pang-invest sa King Crab ay muli na namang nabutol. Subalit tinanggi ito ni Dong Chul dahil matagal niya nang kilala si Mr. Park at kampanteng hindi sila lolokohin ng kaibigan. Biglang tumawag si Mr. Park kay Dong Chul at sinabing naharang ng autoridad sa China ang barkong may daladala sa King Crab. Hindi mapalagay si Dong Chul nang marinig ang balita at naisip na muli na naman siyang nadaya at hindi alam kung paano ito sasabihin sa kanyang asawa. Nang dumating ang gabi, dinala ni Dong Chul si Jisoo sa isang restaurant para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Inaalam ni Jisoo na gusto niya nang makipaghiwalay upang hindi makumpiska ng bangko ang kanilang mga ari-arian. Ngunit tumanggi si Dong Chul at sinabi na nag-invest siya ng $100,000 sa King Crab gamit ang bagong utang. Nang marinig ang sinabi ni Dong Chul, nagalit si Jisoo dahil hindi pa sila nakakabayad sa mga nauna niyang utang. Iniwan ni Jisoo ang asawa sa restaurant habang kinukuha ni Dong Chul ang hinandang cake. Nang makarating si Jisoo sa bahay, nakaramdam siya ng pagsisisi sa ginawa niya kay Dong Chul. Nagpadala siya ng mensahe kay Dong Chul at sinabing may tiwala siya sa kanyang ginagawa. Habang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa, biglang pumasok ang isang misteryosong lalaki at kinidnap si Jisoo sa walang klarong dahilan. Nang makarating si Dong Chul sa bahay, agad niyang nakita ang magulong kondisyon ng kwarto at naisip na mayroong masamang nangyari sa kanyang asawa. Agad na pinaalam ni Dong Chul ang nangyari sa mga pulis. Pinakita sa kanya ang CCTV footage, ngunit hindi nito nakunan ang buong insidente dahil ito ay sinira ng mga kidnapper. Habang paalis na siya sa istasyon ng pulis, nakatanggap siya ng tawag at sinabing nasa kamay niya si Jisoo. Nagbanta siyang papatayin si Jisoo kung magre-report muli si Dong Chul sa mga pulis. Nabunyag na ang kidnapper ni Jisoo ay si Kitay. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Dong Chul na pumunta ng mag-isa sa isang restaurant. Nang siya'y makarating, dumiretso si Dong Chul sa isang lamesa ngunit wala doon si Kitay. Pagkatapos na maghintay ng matagal, biglang tumawag si Kitay at sinabihan si Dong Chul na buksan ang bag na nasa kanyang harapan. Ang bag ay naglalaman ng madaming pera. Sinabi ni Kitay na ito ang presyo ng kanyang asawa at hindi rin siya makakapunta dahil nagdala si Dong Chul ng kaibigan. Nasorpresa si Dong Chul habang sila'y nag-uusap at agad na tumingin sa paligid.
Nakita niya ang isang lalaking pumasok sa kahina-hinalang sasakyan at agad na pinagpalagay na ito ang kidnapper. Sinabihan niya ang kaibigang si Chinsuk na agad na habulin ang sasakyan. Ngunit nang sinuri niya ang kanyang telepono, nalaman ni Dongchul na hindi siya ang kidnapper. Pagkatapos ng insidente, binigay niya ang pera sa mga pulis bilang ebidensya. Habang naghihintay, nakita niya ang mga litrato ng mga nawawalang babae. Pagkatapos itong makita, kanyang ipinagpalagay na hindi siya pwedeng umasa sa mga pulis. Nagpasya si Dongchul na hanapin si Jisoo gamit ang kanyang sariling pamamaraan. Dahil kailangan niya ng pera para mahanap ang asawa, agad siyang pumunta kay Kang para kolektahin ang kanyang sahod. Ngunit nakipagtigasan pa din si Kang at inutusan ang kanyang mga tauhan na paalisin si Dongchul. Dahil dito, wala nang ibang choice si Dongchul kundi labanan ang mga lalaki. Sobrang natakot si Kang at binigay ang lahat ng sahod ni Dongchul. Pagkatapos na makuha ang pera, pumunta si Dongchul at Chunsik sa isang detective na may pangalang Bear. Sinimulan ni Bear ang paghahanap kay Jisoo. Kumuha siya ng mga impormasyon sa mga CCTV at nahanap ang lalaking nagdala ng bag na may labang pera. Hinanap niya kung kanino nakapangalan ang lisensya ng sasakyan at nagawang makuha ang datos ng salarin. Agad silang pumunta sa bahay para mag-imbestiga. Pagkatapos ng interogasyon, kanilang nalaman na hindi siya ang sospek dahil binenta niya ang sasakyan sa isang pasugalan ilang buwan na ang nakalilipas. Pagkatapos nito, pumunta sila sa sinasabing pasugalan at direktang tinanong ang broker. Nang magsuspetsa ang babae na sila ay nagpapanggap lang na detective, agad niyang inutusan ang mga tauhan na paalisin sila sa lugar. Inaatras ni Bear sina Manchul at Chunsik at sinabing siya na ang bahalang lumaban. Yun pala, hindi naman siya marunong lumaban kaya nang makita ito ni Dongchul, nakialam na siya sa kaguluhan at mag-isang pinatumba ang mga masasamang lalaki. Sa huli, napilitan ang broker na ibigay ang lahat na kailangan nilang impormasyon. Sa sumunod na araw, nakakuha si Bear ng impormasyon tungkol sa isang lalaki na kusang sumuko sa mga pulis sa ginawang pagbenta ng sariling asawa kay Kitty. Pinuntahan nila ang lalaki at nagtanong tungkol sa kanyang nalalaman. Sinabi ng lalaki na labis siya nagsisisi sa pagbenta sa may sakit na asawa para lang sa kaunting pera. Bago sila umalis, binigay niya kay Dongchul ang isang manual na naglalaman ng ilang impormasyon. Pumunta si Dongchul sa address na nasa libro at naabutan ang walang modong driver ni Kitty sa loob. Nang hindi siya umamin sa krimen, pinahirapan siya ni Dongchul para makakuha ng impormasyon at kinaladkad palabas sa kanyang opisina. Dinala siya ni Dongchul sa bahay ni Bear at doon pinagpatuloy ang ginagawang interogasyon. Yun pala, nakita sila ni Kitty sa isang CCTV footage. Agad niyang tinawagan si Dongchul at nagbantang papatayin si Jisoo kung hindi niya papatayin ang driver na itinuturing niya ng traitor. Nang makitang nilulunod ni Kitty si Jisoo, agad na sinakal ni Dongchul ang driver gamit ang isang lubid hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang makitang patay na ang kanyang driver, itinigil ni Kitty ang pagpapahirap kay Jisoo at sinabihan si Dongchul na isauli ang pera kapalit ng kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpanik si Bear at Chunsik dahil pinatay ni Dongchul ang lalaki. Ngunit sinampalang siya ni Dongchul at napag-alamang nawalan lang siya ng malay. Pagkatapos nito, binunyag ng driver ang lugar na pinagdadalhan sa mga kinidnap na babae. Nagkaroon ng kaunting problema dahil nakumpiska na ng mga pulis ang perang binigay ni Kitty. Nakaisip sila ng plano para mabawi ang pera sa pamamagitan ng pagpanggap ni Chunsik at Bear bilang isang prosecutor habang si Dongchul naman ay nagbabantay sa labas ng istasyon. Ngunit hindi gumana ang kanilang plano at natuklasan ng pulis ang kanilang pagpapanggap. Nang malaman ni Dongchul na nabuking na ang kanyang mga kasamahan, agad niyang pinasabog ang isa sa mga sasakyan ng pulis para ilihis ang kanilang atensyon hanggang sa magawa nila makatakas dala ang bag ng pera. Habang nasa kanyang headquarters, makikita si Kitty na binubugbog ang isang tauhan dahil sa hindi nito pagtrato ng maayos sa kanyang mga mamahaling panindang babae. Tinawagan ni Dongchul si Kitty at sinabing dala niya na ang pera para sa gagawing transaksyon. Pinapunta siya ni Kitty sa headquarters, ngunit inutusan niya ang mga tauhan na patayin si Dongchul pagkatapos na makuha ang kanyang pera. Nang naiwan silang mag-isa sa kwarto, sinubukang tumakas ni Jisoo sa may bintana. Pagkatapos na makatakas sa kanilang pinagkakakulungan, pinahinto ni Jisoo ang isang sasakyan at sinabihan itong dalhin siya sa istasyon ng mga pulis. Ngunit nang sila'y papunta na, nagkaroon ng traffic jam sa kanilang unahan, kaya kusa nang lumabas si Jisoo at tumakbo dahil malapit na naman ang istasyon ng pulis. Ngunit nang malapit na siyang makarating, biglang dumating si Kitty at muli na namang nahuli si Jisoo. Sa kabilang banda, nakarating na sina Dongchul sa headquarters ni Kitty. Pinigilan sila ng mga tauhan ni Kitty, ngunit pinabagsak ni Dongchul ang lahat na humarang sa kanyang daan. Samantala, naiwan sa labas sina Bear at Chunsik at sinubukang iligtas ang mga babae na malapit na sanang ibenta. Nagawang matalo ni Dongchul ang mga tauhan ni Kitty hanggang sa dumating ang lalaking mas malaki pa sa kanya at nagawang makasabay sa galing niya sa pakikipaglaban.
Ngunit sa huli, nagawa ding matalo ni Dongchul ang higanteng lalaki. Nang makarating si Dongchul sa kwarto, nakita niya ang balikong rehas at naisip na nakatakas na ang kanyang asawa. Agad siyang sumakay ng sasakyan para hanapin ang asawa, subalit nang siya'y papaalis na, nag-cruise ng landas ang sasakyan nila ni Kitay dala ang bihag na si Jisoo at doon naganap ang isang matinding habulan sa kalsada. Habang hinahabol niya ang sasakyan, nalaman ni Dongchul na nasa loob ang kanyang asawa kaya mas nagpursigi pa siyang mapahinto si Kitay. Nang malapit nang bumunggo ang sasakyan ni Kitay sa barrier, sinubukan itong pigilan ni Dongchul dahilan para mahulog sa bangin ang kanyang sasakyan. Lumabas ang galit na si Kitay at lumapit sa nadisgrasyang sasakyan na may dalang palakol para patayin si Dongchul. Habang sinusubukan niyang makapasok, bigla siyang hinila ni Dongchul at agad na binugbog sa loob ng sasakyan hanggang sa tumilapon siya sa labas. Agad na humingi ng tawad si Kitay kay Dongchul, ngunit dahil patuloy pa ring lumalapit si Dongchul, nilabas niya ang kutsilyo ngunit nagawa itong masangga ni Dongchul at doon niya na binugbog si Kitay hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa sasakyan at sa wakas ay nailigtas na ang kanyang asawang si Jisoo. Naibalita sa telebisyon ang insidente kung saan nahanap na ng mga pulis ang headquarters ng human trafficking mafia at nalutas ang kaso sa tulong ng bayaning si Dongchul.